So, good morning mga kaibigan at mga kababayan. Ngayon ay araw ng Sabado, July 4, 2026. Pauwi na tayo galing sa panggabing trabaho. So, dito pa rin tayo dumaan sa Manila Memorial Park. At napakadami yung mga nagja-jogging. 7 na ng umaga pero madami pa rin ang mga nagja-jogging. So, ikot lang tayo na mga ilang beses and then uwi na rin tayo. So, kamusta na po mga kapatid na nakipagkaisa sa 3 araw na rally natin sa Liwasang Bonifacio. Yung unang 2 araw sa may People Power Monument at yung isang araw ay sa may Liwasang Bonifacio. So, kamusta na po kayo mga kapatid? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Natapos man ng ating pagrarally ay maliwanag na naiparating natin sa kinauukulan ang ating ipinaglalaban. Yung rally na yun ay para sa katarungan at sa kapayapaan. Marami nga ang nagsasabi, natapos tayo ang pagrarally ng mga Iglesia ni Cristo. Nabago ba ang presidente? Ganun pa din naman, di ba? So, napaka liwanag ng isasagot ko sa inyo. Siguro ay sinubaybayan nyo ang rally ng iglesia. Unang araw hanggang sa 3 araw. At ni minsan, hindi namin isinigaw na mag-resign sa pwesto si BBM. Wala sa layunin namin yun. Kaya kami nagsagawa ng pagrarally, sama-samang pagkilos, ay hindi rin dahil sa iisang tao na pinoprotektahan namin si Senador Dante Marcoleta. Kaya namin sinusuportahan ang aming mahal na kapatid, ang senador ng ating bansa, ay dahil sa hindi makatwiran ang ikinakaso sa kanya. Sabi nga ng ilang mga abogado, mga kilalang abogado, ay parang pinipilit ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na maging plunder ang dapat na maikaso kay Senador Rodante Marcoleta. Bakit? Dahil sa gusto nilang patahimikin ang ating senador. Dahil si Senador Rodante Marcoleta ang namumuna sa pag-iimbestiga ukol sa flood control scandal. Nais ng mahal nating senador na malaman at mapangalanan kung sino ang mastermind ng napakalaking korupsyon na nangyari sa ating bansa. At dahil dyan, nag-imbento ang ombudsman ng kaso laban kay Senador Rodante Marcoleta, na ito ay kinukundina namin di lamang ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, hindi ng lalong higit na nakararaming kababayan. Saan ka nakakita na yung campaign donation na ibinigay ng mga pribadong individual para sa kampanya ni Senador Rodante Marcoleta sa kanyang kampanya sa pagiging senador, ay yun pa yung nakitang way ng ombudsman na mali daw iyon, yung pagtanggap ni Senador Rodante Marcoleta ng campaign donation.
hindi naman galing sa nakaw yung ibinigay ni Mike Defensor at ng dalawang kaibigan niya kay Senador Dante Marcoleta na nagkakahalaga ng 75 million. Hindi katulad ng iba na nangulimbat na ang bilyon, trilyon sa kaba ng bayan na hanggang ngayon ay hindi pa napapapanagot. Kaya nung nagsalita si Grego Belgica, dating pinuno ng presidential kaya nung nagsalita tong si Grego Belgica na isa sa namuno sa departamento ng Presidential Anti-Corruption Commission na binuwag naman ngayon ni Bongbong Marcos, ay siniwalat niya sa rally ng Iglesia ni Cristo na ang presidente natin nung panahon ng kampanya ay mayroon ding mga nag-donate sa kanya, mayroong mga campaign donor na napakalaki ng halaga, mga kaibigan at mga kababayan. Isa na dito yung si Antonio Lagdameo Jr. na nag-donate ng 241 million pesos. Isa pa tong si Mel Robles, nag-donate ng 30 million. Si Antonio Chu Laurel Jr. nag-donate din ng 30 million. So magkano na yun, mga kaibigan at mga kababayan? Ang masakit pa dito ay nung nanalo si BBM, agad silang inappoint sa iba't ibang departamento ng ating gobyerno. Itong si Mel Robles ay naging pinuno o head ng PCSO. Itong si Antonio Lagdameo ay naging presidential advisor pa ng ating presidente, gabinete. Ito naman si Antonio Chu Laurel ay naging secretary ng Department of Agriculture. So kung susundan natin ang premise ni Ombudsman Boyeng Rimulya, bakit sinisingle out mo lang tong si Senador Marcoleta? Humingi ba ng pabor sila Mike Defensor kapalit ng ibinigay nilang campaign donation? Hindi naman, di ba? Sino yung mga nagbigay ng campaign donation na kapalit ng posisyon sa gobyerno? Hindi ba? Yung si BBM? Kasuhan mo. Kasuhan mo ng indirect bribery. Kasuhan mo rin ng plunder. Para naman hindi lumabas na selective justice ka, Boyeng Rimulya. Kasuhan mo ng plunder si BBM. At maniniwala kami sa iyong ginagawa dyan. Dahil sa ikaw rin ay isa sa mga inappoint ni BBM, diyan na lumalabas yung sa inilabas mo na statement tungkol sa utang na loob, ika nga. Ikaw, tumatanaw ka ng utang na loob kay BBM dahil sa inappoint ka bilang ombudsman. Kaya lahat ng ipinagagawa sa iyo ni BBM na ipitin yung mga lumalaban sa kanyang administrasyon, yan ang iyong ginagawa. So halatang halata ka, Boyeng Rimulya, sa iyong pinagagagawa dyan sa Office of the Ombudsman. Dahil sa gusto mong patahimikin si Senador Dante Marcoleta sa kanyang pag-iimbestiga ukol sa maanumalyang flood control project, ay ito ang ginawa mo sa kanya. Umimbento ka ng kaso na plunder na talagang hindi na siya makakalabas sa kulungan hanggat hindi ito natatapos litisin. Napakatalino mo talaga, Boyeng Rimulya. Yan ang ipinaglaban ng Iglesia ni Cristo. Hindi lang dahil sa kami ay sumusuporta kay Senador Rodante Marcoleta, kundi yung nakikita ng sambayan ng Pilipino na yung katarungan ay binabaluktot mo na. Kaya nga sabi ng isang senador,
Sometimes we need to bend the law. So wala na po tayong aasahan mga kaibigan at mga kababayan dito sa Office of the Ombudsman sa pangunguna ni Boyeng Remulla. At talagang puro bendalo na lang ang ating makakamit yan. Kalain mo, tagapagpatupad ng batas, pero siya yung unang-unang lumalabag sa batas. Marami tayong mga legislator, mga kongresista na mga mambabatas gumagawa ng batas, pero sila ang pangunahin din na lumalabag dito. Kaya yung ating hustisya sa Pilipinas ay hindi na po tama. Wala na pong makakamit na hustisya ang ating mga kababayan. Hindi na nila makakamit ang katarungan sa mga kinulimbat na pera ng gobyerno ng mga kurakot at kawatan. So, ang isa pa sa pinaglalaban namin sa nakaraang pagrarally ay ukol sa katarungan. Paano makakamit ang katarungan kung yung ating mga namumuno sa mga ahensya ng gobyerno na nagpapatupad ng batas ay sila pa mismo ang kauna-una ang lumalabag sa batas. Kahapon nga ay sinampahan na ng kaso si Senador Rodante Marcoleta sa kasong plunder, at sigurado din na anumang araw mula ngayon ay maglalabas na ng warrant ang Sandigang Bayan at tuluyan na siyang makukulong, tuluyan na siyang mapatatahimik sa kanyang isinasagawang investigasyon. Pero nangako ang Iglesia ni Cristo na kailanman ay hindi po kami titigil sa paghanap ng katarungan, sa paghanap ng hustisya sa mga kababayan natin na naninakawan ng mga kurakot at kawatan na ito. Kaya sa totoo lang, itong ating gobyerno sa pangunguna ni BBM, wala naman tayong napala dito mga kaibigan at mga kababayan sabi nga nung mga kritiko, yung mga nang-aalipusta sa ginawang rally ng Iglesia ni Cristo ay ano ang napala nyo? Si BBM pa rin ang ating presidente. May nabago ba? Di ba wala? Tama naman. Si BBM pa rin ang ating presidente. Ganun pa rin yung presyo ng bilihin natin, tumataas. Presyo ng langis, tumataas. Yung sahod ng mga ordinaryong manggagawa ay hindi rin tumataas. Pero kinakaltasan tayo ng buwis na ipinapasahod natin sa mga kurakot na ito. So, wala naman nagbago. Nandiyan pa rin ang baha. Nandiyan pa rin yung mga kawatan. Nandiyan pa rin yung mga kurakot. Ano pa ang aasahan natin? Wala nang titindig para sa katotohanan at sa katwiran. Mananatili na lamang ba kayong ganyan mga kababayan na mga kritiko ng Iglesia ni Cristo kapag kami ay nagrarally? Pero pagka kayo naman ang binabaha ay puro kayo reklamo. Ang ganyan lang naman kayo Hindi nyo kayang tumindig. Wala kayong paninindigan Yun ang hinahanap namin sa mga kababayan natin na imbis na tulig sa ininyo ang ginagawang kaisahan ng Iglesia ni Cristo ukol sa pagpapanagot sa mga tiwaling kurakot o kurakot na pinuno ng gobyerno, tumahimik na lamang kayo dahil wala naman kayong naidudulot na mabuti. Kaya na nga, malapit na naman ang mga bagyo, yung habagat. Mararamdaman nyo na naman ang pagbaha. Sino ang naaalala nyo? Hindi ba yung mga nagwaldas ng pera ng taong bayan na sana ay para sa proyekto ukol sa flood control? Nasaan na? Nandun. Martin Romualdez, mali-maliit ang pera
ang na-deliver sa kanya. Kaya huwag niyong sisihin ang Iglesia ni Cristo. Sa halip na sisihin niyo, kung ayaw niyong sumama sa aming ginasagawang pagrarally, ay gumawa kayo ng paraan para madinig ng gobyerno ang inyong hinaing. Reklamador din kayo pag dumadating yung time na binabaha kayo eh. Nagre-reklamo din kayo kapag sobrang taas na ng mga bilihin eh. Paging yung petrolyo. Nagre-reklamo kayo bakit ganito yung ating bansa ngayon eh. Sino ang ating sasandiganan? Mananahimik na lang. Kakalimutan na lang. Kayo lang yun. Pero kaming mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay ibo-voice out namin sa ating gobyerno na kung mali na ang kanilang ginagawa. Kaya sa mga nakiisa sa rally ng Iglesia ni Cristo ay matagumpay nating naipamatid sa publiko, lalong-lalo na dyan sa mga nananatili pa rin sa pwesto ng mga kawatan na meron pa rin mga kababayan na handang tumindig para sa katotohanan. At doon naman sa mainstream media, ayan, hindi ko na babanggitin ng istasyon nyo at wala namang kakwenta-kwenta yan eh. Magbalita naman kayo ng totoo at tama sa publiko, sapagkat dyan lamang kumukuha ng impormasyon ang mga kababayan natin. Paano kung mali pa yung impormasyon na inyong ibinabalita? Maililigaw nyo ang mga kababayan natin sa halip na tama at totoo ang kanilang impormasyong matanggap. Kayo pa mismo nasa media ang nagpapahayag at nagpapakalat ng maling balita. Sundin nyo yung slogan nyo na yung walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lamang. Pero kabaliktaran eh. May kinikilingan kayo eh. Pangalawa, sino pinoprotektahan nyo? Bakit ayaw nyong ibalita yung mga tunay na nangyayari sa ating paligid? Serbisyong totoo. Paano kayo nakapagsiservisyo ng totoo nyo sa publiko? Serbisyo na may bayad siguro. Magkano binayad sa inyo? Kaya nga sabi ni Senador Rodante Marcoleta, hindi naman lahat, pero karamihan sa inyo ay bayaran. Naniniwala ako talaga na ganun dahil nga sa nakaraang rally ng Iglesia ni Cristo, napakadami nyo ibinalita na hindi tama at totoo. Saan ka nakakita na imbis na i-broadcast nyo yung mga nangyayaring kaganapan sa rally, inaantay nyo umalis ang Iglesia ni Cristo at yung basura ang pinagtutuunan nyo ng pansin. Mga mainstream media, kailan mat nagrarally ang Iglesia ni Cristo, dinat na naming malinis, iiwanan naming mas malinis pa. Ganyan po kami kadisiplinado pagdating sa pagrarally. Yan ang tandaan nyo. Pati yung nagtutuunan nyo ng pansin kung gaano karami yung dumadalo sa pagtitipon ng Iglesia ni Cristo sa isinagawang rally. Pero pag nagbalita naman kayo, kakaiba eh. Biruin mo yung 15,000 katao ay ginawa niyong 2,000 lang. Grabe kayong magbalita. Naturingan pa kayong mga professional pero hindi naman kayo marunong magbilang. So ang talagang focus ko lang talaga sa inyo mainstream media, magbalita kayo ng tama sa publiko. Ini-endorse ko sa inyo mga kaibigan at mga kababayan yung Net25 INC TV. Sigurado ay makakakuha kayo ng tamang impormasyon. So mabalik tayo kay Ombudsman Boying Rimulya. Boying Rimulya, hanggang kailan ka gaganap ng tungkulin mong ganyan? Hanggang kailan ka magbebendalo? Hanggang kailan ka magkakaso sa mga inosenteng tao at inosenteng individual? Tandaan mo, ang buhay natin ay hindi naman permanente sa mundong ito eh. Siguro ang edad mo nasa 60 plus, mga ganyan. Maswerte ka na, abutan ka ng 80 o 90 eh. Isa lang din ang kahantungan mo eh. Ano to? Ayan. Ayan. Isa lang din ang kahantungan natin lahat eh. Bibingan eh. Pero mas maganda yung namatay ka na may iniwang kang legasiya.
sa taong bayan. Naging mabuti kang pinuno ng iyong departamento. Nagtaguyod ka ng tama at makatotohanang katarungan sa lahat. Makikilala at makikilala ka nila eh. Maaalala at maaalala ka nila. Pero dahil sa yung pinaggagawa, ang dami mo ng masamang ginawa. Nagkakaso ka sa mga inosenteng tao. Ginagamit mo yung posisyon para gipitin yung mga taong gumagawa ng matuwid at tama. Makikilala ka pa rin naman nila. Ikaw yung ombudsman na masama, bumabaluktot sa katotohanan. Kaya tamang-tama lamang na hindi kita tawagin sa pangalan mo sapagkat hindi bagay Ang dapat talaga sa iyo, ang pangalan mo ay, ayun na, alam niyo na yung mga kaibigan at mga kababayan. Yung sinusunod dito, yung ama niya Sino ba yung ama ng kasinungalingan at nagbabaluktot ng katotohanan? Hindi ba yung Diablo? Ayan, binanggit ko na. Hindi tama yung pangalan mo. Hindi dapat tawagin kang ganun. Dahil ang ina-question mo at kinikilos mo ay masahol pa sa Diablo. Muli, nagawa mo na yung gusto mo, naisampa mo na yung kaso kay Senador Rodante Marcoleta. May pakukulong mo na siya. Gawin mo na lahat ng gusto mo. Ipakulong mo na ang gusto mo ipakulong. Pero tandaan mo, may Diyos tayo na nakakakita sa ating ginagawa. Hindi papayag ang Diyos na ganituhin mo na lamang ang mga kababayan natin. Ang Diyos natin ay makapangyarihan sa lahat, makatarungan sa lahat, naglalapat ng tamang disiplina at katarungan, hindi katulad mo na bumabaluktot at nanggigipit sa mga tao. So mga kaibigan at mga kababayan, ay maraming salamat sa inyong pagsama at pauwi na ako. So magandang umaga sa inyong lahat at mag-ingat po tayong palagi at God bless po. Ang init na. Init.